Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2696704. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Papalitan natin ang pangalang Chinyo sa Shinyo. Baka magkakaroon ka ng kalituhan sa mga susunod na chapter. Salamat. Biglang naghiwalay ang mga ulap na bumabalot kay Alvin. Boom! Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin. Isang puwersang tila kayang yanijin ang langit at lupa ang lumipad palabas. Whoosh! Sa sumunod na sandali, isang malinaw at malinaw na tunog ng sigaw ng espada ang umalangaw-ngaw sa tainga ng lahat. Isang nakasisilaw na liwanag ang nagpakalat ng mga ulap ng kulog. Tila ang maliwanag na liwanag ay nabuo ng hindi mabilang na sinag ng espada. Isang figure ang makikita sa gitna ng liwanag na parang protektado ng liwanag ng mga sinag ng espada. Hindi naman masama. Sayang at wala itong silbi laban sa akin. Nakatayo si Alvin sa gitna ng mga sinag ng espada, walang anumang pinsala. Maging ang kanyang mga lilang damit ay buo. Inilabas ni Jonash ang lahat ng kanyang lakas, ngunit hindi man lang niya nagawang saktan kahit isang hibla ng buhok sa ulo ni Alvin. Agad siyang namutla. Nang tumingin siyang muli kay Alvin, isang ekspresyon ng takot ang lumitaw sa kanyang mukha. Para siyang nakakita ng multo. Paano ito posible? Kahit ang mga Peak Golden Celestial ay hindi madaling makakaiwas sa aking atake. Huwag mong sabihing mayroon siyang breakthrough at naging isang great overarching Golden Celestial. Naramdaman niyang nanginig siya nang lumitaw ang mga kaisipang ito sa kanyang isipan. Kamangha-mangha. Bulalas ni Jana sa kanyang puso. Siya ang tunay na kapatid ni John Ash. Malungkot ang tingin sa bawat miyembro ng Soaring Wind County, ngunit siya lang ang tila humanga sa lakas ni Alvin. Mataman siyang nakatitig dito, ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin sa kalangitan sa gabi. Imposible para sa isang taong nasa ilalim ng Great Overarching Golden Celestials na madaling malampasan ang mga atake ng kanyang kapatid. Tila matagumpay siyang naging isang Great Overarching Golden Celestial. Bumuti na naman ang lakas niya. Naisip ni Benjamin, isang elder sa loob ng Inner Estate sa Nine Specters County, nang makita niya si Alvin na nakatayo roon na nababalot ng mga sinag ng espada na parang isang Diyos ng espada. Talagang gulat na gulat siya. Si Alvin ba ay naging isang dakilang pangkalahatang ginintoang celestial? Ang isa pang elder sa Inner Estate, si Brendan, ay nakangiti. Taos-puso siyang natuwa sa tagumpay ni Alvin. Tuwang-tuwa si Gio at hayagang tumawa. Gulat na gulat din siya sa mabilis na pag-unlad ni Alvin. Sa loob lamang ng wala pang isang taon, umunlad ng husto si Alvin. Pambihira. Natural, masaya rin siya dahil ang pagkapanalo ni Alvin sa martial competition ng 16 na county ay nangangahulugan na ang Nine Specters County ay gagantimpalaan ng 3 katamtamang celestial pills, ang Great Overarching Pills mula sa mansion ni Haring Chin. Hindi mahalaga sa kanya kung gaano kalakas si Alvin. Tutal, dahil sa likas na talento ni Alvin, maging ang mansion ni Haring Chin ay magiging parang isang maliit na lawa para kay Alvin sa hinaharap, lalo na ang Nine Specters County. Alam niya mula ngayon, magagamit ni Alvin ang mansion ni Haring Chin bilang tauntungan upang makapasok sa Cloudy Rock Celestial Kingdom at makapunta sa mas magagandang lugar. Isang dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial na wala pang 100 taong gulang. Tila iisa lang ang taong katulad niya sa kasaysayan ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Daan-daang libong taon na ang nakalilipas, sa palagay ko. Kalaunan ay umalis na ang henyong iyon sa kaharian at sumali sa isang kakila-kilabot na sekta na mas makapangyarihan kaysa sa isang mataas na ranggong Celestial Kingdom, naisip ni Gio sa sarili. Napakalakas. Kahanga-hanga si Alvin. Mukhang nagkaroon siya ng malaking pagbabago sa kanyang cultivation base at naging isang Great Overarching Golden Celestial, di ba? Ang martial competition ng 16 counties ay parang napakalayo lang para sa kanya. Tama ka. Bukod pa rito, natutugunan pa rin niya ang kinakailangan para lumahok sa martial competition ng 16 na county. Hindi ka panipaniwala. Hindi ako makapaniwala na may ganitong halimaw na ilito sa mansyon ni Haring Chin. Ito ang unang pagkakataon na lumitaw ang ganitong halimaw sa mansyon ni Haring Chin. Kahit sa Cloudy Rock Celestial Kingdom, isa lang ang lumitaw daan-daang libong taon na ang nakalilipas.
Gayon din ang mga katulad na pahayag na maririnig sa mga manunood. Samantala, bumantong hininga ang ikatlong prinsipe, si Alvin, nga, ay mayroon ng lakas na maihahambing sa isang dakilang pangkalahatang ginintoang celestial. Oo nga. Tumanggaw si Haring Chin bilang pagsang-ayon. Dakilang pangkalahatang ginintoang celestial. Nanatiling tahimik si Shinyo. Isang taon na ang nakalilipas, taglay na ni Alvin ang lakas upang patayin ang isang dakilang pangkalahatang ginintoang celestial. Personal niyang nasaksihan ang pagbihag ni Alvin sa pinakamalakas na revered elder ng Nine Spectres County, si Thomas, isang dakilang pangkalahatang ginintoang celestial. Inihatid pa niya si Thomas sa gobernador ng lungsod ng Blood Spectre upang patayin. Kung hindi ako nagkakamali, noong panahong iyon, noong ang kanyang mga sinag ng espada ay hindi pa 7 kulay, hindi pa rin niya natatalo si Thomas. Nang ang kanyang mga sinag ng espada ay naglabas ng 7 kulay ay sa kanya lubusang nalupig si Thomas. Natural, hindi niya alam na si Alvin ay nagtataglay ng isang Devata artifact, ang 7 Orifices Exquisite Sword. Ang alam lang niya ay kayang baguhin ni Alvin ang kanyang mga sinag ng espada tungo sa 7-colored sword race na lubos na nagpalaki ng kanyang lakas. Gayunpaman, hindi ginagamit ni Alvin ang pamamaraang iyon ngayon. Patuloy siyang nagmumuni-muni sa loob-loob niya, hindi man lang niya ginamit ang 7-colored sword race ngayon, pero ang lakas niya ay maihahambing sa isang great overarching golden celestial. Mas malakas pa talaga siya kung gagamitin niya ang teknik na iyon. Huminga siya ng malalim nang maisip niya ito. Isang taon na ang nakalipas, si Alvin ay hindi magkakaroon ng lakas na maihahambing sa isang great overarching golden celestial kung wala ang 7-colored sword race. Sa kasalukuyan, kahit hindi gamitin ang paraang iyon, ang kanyang lakas ay halos katumbas ng isang great overarching golden celestial. Sa loob lamang ng isang taon, nakagawa si Alvin ng napakalaking pag-unlad, naisip ni Shinyo sa sarili. Habang lumulutang sa ibabaw ng arena, si Alvin ay muling naging sentro ng atensyon. Nababalutan siya ng daan-daang libong sinag ng espada. Tila pinapaalog ng mga sinag ng espada ang hangin sa paligid niya. Siya, na nanatiling tahimik mula pa noong una, ay sa wakas ay mahinahong nagsabi, ngayon na ang pagkakataon ko para umatake. Walang pakialam ang kanyang tono, ngunit malakas ito para marinig ng lahat ng naruroon sa pinangyarihan. Natigilan ang lahat. Si Alvin ay aatake. Punong-puno ng sigla ang mga mata ng mga manunood. Nakikita nilang maihahambing ang lakas ni Alvin sa isang great overarching golden celestial nang madali niyang napigilan ang atake ni John Ash. Bukod dito, malamang na isa na siyang great overarching golden celestial. Hindi pa nila nasaksihan ang kanyang pag-atake kaya natural lang na nasa sabik silang makita siyang umatake. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na ilayo ang kanilang mga mata sa kanya na parang natatakot silang makaligtaan kahit ang pinakamaliit na detalye. Ako. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, natigilan si John Ash. Gusto na niyang sumuko. Alam niyang mas malakas ang lakas ni Alvin kaysa sa kanya. Maghahanap lang siya ng gulo kung hahayaan niyang umatake si Alvin. Nang akmang susuko na sana siya, ang kahangahangang enerhiya mula kay Alvin ay tila nagdulot ng pagkagambala sa daloy ng kanyang dugo, dahilan para hindi siya makapagsalita. Whoosh! Itinaas ni Alvin ang kanyang mga kamay, at isang formation ng laban ng espada ang lumitaw. Ang liwanag mula sa formation ay lalong lumiliwanag sa bawat minutong lumilipez. Bang! Pagkatapos, ang pormasayo ng labanan ng espada ay naging isang napakalaking espada na 100 metro ang haba. Tila bigla na lang itong lumitaw at malapit nang lumapag kay John Ash. Binitawan lang ni Alvin ang higanteng espada kay John Ash, hindi niya balak patayin si John Ash kaya hindi niya ginamit ang kanyang talam. Tutal, ipinagbabawal ng martial competition ng 16 na county ang pagpatay. Kahit napayagan ito, hindi pa rin niya papatayin si John Ash. Tutal, wala silang alitan sa pagitan nila. Bukod dito, kahit hindi nagpigil si John Ash noong umatake siya kanina, walang intensyong pumatay sa kanyang pag-atake. Bang! Patuloy na umalangaw-ngaw sa hangin ang mga nakasisindak na pagsabog. Nang bumagsak ang napakalaking espada, hinati nito ang mga agos sa hangin tulad ng paghahati ni Moises sa dagat na pula. Ang napakalaking espada ay napapalibutan ng isang makapal at siksik na enerhiya ng espada na tila kayang hiwain ang anumang madikit dito. Bukod pa rito, dahil sa laki nito, napakabilis din ito.
Napakabilis nito kaya hindi ito naiwasan ni John Ash. Sinubukan ni John Ash ang lahat ng kanyang armas para maiwasan ang pagtama ng napakalaking espada sa kanya ngunit wala itong naging epekto. Sa kasamaang palad, napatalsik siya palabas ng arena. Lumipad siya pabalik ng ilang talampakan bago siya sumuka at dumura ng dugo. Salamat sa pagpapakita ng awa. Halos hindi mapakali si John Ash, at ang kanyang mukha ay labis na namumutla. Halos kapareho ito ng kanyang laban kay Jinyang kanina. Ang kaibahan ay nasa posisyon na siya ngayon ni Jinyang at nasa isang kaawa-awang kalagayan. 2,697. Nang si John Ash ay paliparin ng enerhiya ng espada, mabilis na pinigil ni Alvin ang kanyang lakas. Kung hindi niya ito gagawin, ang isang atake ay sapat na para mapatay si John Ash. Ikinagagalak ko. Tumanggaw si Alvin kay John Ash. Umalis si Jana sa kanyang upuan at nagmamadaling lumapit sa kanyang kapatid. Nagtanong siya, "Kuya, ayos ka lang ba?" "Ayos lang ako." Umiling si John Ash. Bahid ng pagkadismaya sa pagkatalo ang makikita sa mga mata nito kasabay ng bahid ng pagmamahal sa kanyang minamahal na kapatid. Sa katunayan, bago pa man lumapit si Jana kay John Ash, nagpadala na siya sa kanya ng voice transmission, na humihiling dito na ipakilala siya kay Alvin. Tungkol naman sa mga pinsala ng kanyang kapatid, tila hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa mga ito. Napagtanto niya na kapag ang isang babae ay nasa hustong gulang na, hindi na sila mapipigilan sa kasal. Hindi siya nagdamdam, tutal, mahal na mahal niya ang kanyang kapatid. Bukod dito, hinangaan din niya si Alvin dahil sa lakas nito. Dahil dito, tiningnan niya si Alvin at itinuro ang kanyang kapatid bago niya sinabing, "Alvin, ito ang aking kapatid, Jana." Binibining Jana. Tumanggaw si Alvin kay Jana bilang paggalang. "Kumusta, Kuya Darfield?" Karaniwang walang inaalala si Jana, ngunit sa harap ni Alvin, mas pinigilan niya ang sarili. Namula ang kanyang mga pisngi. Medyo bibihira itong makita na kahit si John Ash ay nagulat. Hindi inaasahan ni John Ash na ang kanyang kapatid na karaniwang umaarte na parang lalaki ay magkakaroon din ng ganitong malababaing panig. Nalungkot siya sa loob-loob, kaya, totoo nga na binabago ng isang babae ang kanyang ekspresyon para sa taong gusto niya. Samantala, si Alvin ay labis na nadismaya sa mapang-akit na titig ni Jana kaya't kinailangan niyang tumalikod. Iniligtas ng punong abala ng martial competition ng 16 na county si Alvin mula sa pagkailang nang magtanong siya, may iba pa bang gustong homanin si Alvin? Ayon sa mga patakaran ng martial competition ng 16 na county, si Alvin na ngayon ang nasa unang ranggo. Lahat ng kalahok na nasa ikatlo hanggang ika-10 pwesto ay malayang homanin si Alvin kung nais nila. Namilog ang mga mata ng mga manunood nang marinig ang mga sinabi ng tagapagdiwang. Niloloko mo ba ako? Hindi ba't humuhukay din ang sarili nilang libingan ang ibang mga kalahok kung hahamunin nila si Alvin? Tama. Natalo silang 8 ni John Ash. Gayunpaman, natalo si John Ash ni Alvin. Paano nila matatalo si Alvin? Wala ni isa sa kanila ang makakatapat niya. Bueno, sigurado akong alam ng punong abala ng seremonya na walang sino man ang mangangahas na homanin si Alvin. Marahil ay isang formalidad lamang ito at isang prosesong kailangan niyang sundin. Hindi patas na direktang ideklara si Alvin bilang panalo nang hindi tinatanong kung may gustong homanin siya, tama ba? Totoo iyan. Natural lang, may mga taong mas matalino. Alam nilang formalidad lamang ang mga salitang ito na sinasabi ng punong abala. Nang walang gumalaw, sinabi ng tagapag-alaga, dahil walang humahamon kay Alvin, na pagpasyahan na ang pinal na ranggo ng martial competition ng 16 na county. Dahil dito, natapos ang martial competition ng 16 na counties. Ang mga pinal na ranggo ay ang mga sumusunod, una ay si Alvin mula sa 9 Specters County. Pangalawa, si John Ash mula sa Soaring Wind County. Pangatlo, si Jinyang mula sa Fair Mountain County. Pang-apat, si Jumong mula sa Ataraxia County. Pang-5, si Finch mula sa Red Cloud County. Pang-6, si Janong mula sa Plum Blossom County. Pang-7, si Jana mula sa Soaring Wind County. Pang-8, si Mateo mula sa Brisk County. Pang-9, si Tyrell mula sa Tailhorse County. At panghuli, pang-10, si Shelton Yan mula sa One Heart County. Nanatiling tahimik si Leonard, ang gobernador ng county ng Fair Mountain County. Paulit-ulit niyang tiningnan ng palihim ang nakaabong figure sa tabi niya.
Naguguluhan siya kung bakit hindi pa ito kumikilos. Malinaw na si Alvin ang pakay niya, di ba? Naisip niya, huwag mong sabihing hindi kayang kumilos ng matandang babae dahil sa ganda niya. Kahit tapos na ang martial competition ng 16 na county, nanatili pa rin sa kani-kanilang mga upuan ang mga manunood, nag-uusap-usap. Natural lang na umikot ang kanilang mga diskusyon kay Alvin. Karamihan sa kanila ay mausisa tungkol sa kanyang potensyal at kung hanggang saan siya makakarating. Magiging isang peak celestial duke kaya siya. Tulad ng inaasahan, si Alvin mula sa 9 Inspectors County ang nanalo sa martial competition ng 16 na counties. Lumabas siya sa tamang oras. Kung lumabas siya pagkalipas ng 1 oras, malamang hindi siya nanalo sa kompetisyon. Ang masaksihan ng lakas ni Alvin ay talagang naging sulit ang paglalakbay dito. Kung pagbabatayan ang kanyang lakas, tiyak na higit pa sa inaasahan ang kanyang mararating. Hanggat hindi siya mamamatay ng maaga, hindi magiging problema para sa kanya ang makalampas sa Cloudy Rock Celestial Kingdom. Dahil sa kanyang likas na talento, kung magiging maayos ang lahat, magiging isang Celestial Duke siya kahit papaano at hindi mahihirapan na manirahan sa isang mataas na ranggong Celestial Kingdom. Mas malakas ang isang Celestial Duke kaysa sa isang overarching Heavenly Supreme Celestial. Sinasabing kahit sa mga matataas na ranggong Celestial Kingdoms, maaaring wala ni isang Celestial Duke. Para sa karamihan ng mga taong naroroon, ang isang Celestial Duke ay isang taong naririnig lamang nila sa mga tsismis. Sa mga teritoryong sakop ng mansyon ni Haring Chin, ang isang Celestial Duke ay hindi pa kailanman nagpakita sa publiko sa nakalipas na ilang daang taon. Mukhang wala rito ang matandang babae. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang suriin niya ang presensya nito mula sa himpapawid. Gayunpaman, nang ang tatalikod na siya at sasama sa mga tao mula sa 9 Inspectors County, isang paus at malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Bagamat hindi malakas ang boses, natabunan nito ang lahat ng boses ng mga manunood. Alvin. Ikaw ba si Alvin mula sa Black Dragon Army sa Bloody Spectre City? Sandaling natigilan ang mga manunood bago nila sinimulang hanapin ang misteryosong nagsalita. Sino iyon? Sa ilang sandali lamang, isang kulay abong figure ang lumitaw mula sa grupo ng mga tao mula sa Fair Mountain County. Ano ang gusto niyang gawin? Nalito ang mga miyembro ng Fair Mountain County. Tanging ang gobernador ng county, si Wang Lingqi, ang tumingin kay Alvin ng may mapanghamong ekspresyon. Itinapon ng kulay abong figure ang kanyang roba at bumungad ang isang matandang babae na nakasuot ng simpleng roba. Tila nasa edad 70 na siya. Hindi siya nag-aksaya ng oras at humakbang sa ere, patungo kay Alvin. Siya siguro ang matandang babae na binanggit ni Gobernador Lante ng lungsod. Talagang mas malakas siya kaysa sa isang dakilang ginintoang celestial. Maihahambing siya, kahit papaano, kay Haring Chin mula sa mansyon ni Haring Chin. Naisip ni Alvin. Nang tawagin siya ng matandang babae kanina, sinubukan niyang tumakas agad ngunit wala siyang nagawa. Tila isang di nakikita at makapangyarihang puwersa ang nakapalibot sa kanya at itinali siya. Bagamat tila hindi gaanong kalakas ang puwersa, wala siyang kapantay sa kapangyarihan nito. Ang isang ordinaryong kinatas ang langit na kataas-taas ang langit na celestial ay hindi makakapagparamdam sa kanya ng ganito, tanging isang taong mas malakas kaysa sa kinatas ang langit na kataas-taas ang langit na celestial ang makakapagparamdam sa kanya ng walang magawa. Bulalas ni Gio, ang gobernador ng county ng 9 Inspectors County, ikaw pala. Nabigla siya sa tunay na pagkakakilanlan ng kulay abong figure. Ang dating tuwang-tuwa niyang ekspresyon ay napalitan ng takot nang makita niya ang matandang babae. Dumalaw ang matandang babae sa kanya 1 taon na ang nakalilipas sa ari-arian ng gobernador ng county sa 9 Inspectors County, hinahanap si Alvin. Gamit lamang ang aura nito, nasaktan na niya ito. Dahil dito, tinansya niya na ang matandang babae ay kapantay ng isang peak overarching Heavenly Supreme Celestial. She! Nandito ba siya sa lahat ng oras na ito? Nagtatago pa nga siya sa mga tao ni Leonard. Hindi niya inaasahan na ang matandang babae ay ang kulay abong figure na nakatayo kasama ni Leonard, ang gobernador ng county ng Fair Mountain Count. Biglang tumigil ang matandang babae. Inihilig niya ang kanyang ulo at tumingin kay Gio nang may kislap sa kanyang mga mata. Mahina niyang sinabi, nako, muntik na kitang makalimutan.
Noong huli kitang makita, naaalala kong sinabi mong hindi sasali si Alvin sa martial competition ng 16 na county, di ba? Nanliit ang kanyang malamig na mga mata habang nagsasalita. Senior. Malinaw na naramdaman ni Gio ang balak nitong pumatay. Natarante siya at dali-daling sumagot, Senior, hindi ko talaga alam na lilito si Alvin. Sumpa man. Kahit na nasa mansyon siya ni Haring Chin at naroon si Haring Chin, hindi siya nakakaramdam ng ligtas. Si Haring Chin ay isang ordinaryong overarching heavenly supreme celestial, gayunpaman, ang matandang babae ay malamang na mas malakas kaysa kay Haring Chin. Kahit na magkapantay ang kanilang lakas, malamang na hindi gagawa ng hakbang si Haring Chin para iligtas siya. Tutal, isa lamang siyang maliit na nasasakupan. 2,678. Ganoon ba? Malamig na ngumisi ang matandang babae nang marinig ang sagot ni Gio. Naaalala kong hiniling mong maghintay ng 1 oras para sa pagdating ni Alvin. Kung hindi mo alam na lumitaw siya, bakit ka gagawa ng ganoong kahilingan? Sa tingin mo ba ay tanga ako? Mas lalong naging malamig ang boses ng matandang babae habang nagsasalita siya. Pakiramdam ni Gio ay dumating na ang taglamig. Natulo ang dugo sa kanyang mukha, at namutla siya. Nauutil siyang magsalita, na wala nang sasabihin, Senior. Ngumisi ang matandang babae nang may kislap sa kanyang mga mata. Gayunpaman, nanatili siyang hindi gumagalaw. Sa sumunod na sandali, nanginig si Gio ng sandaling iyon bago lumitaw ang isang madugong buta sa kanyang glabela, at bigla na lamang siyang nahimatay. Bang! Bumagsak sa lupa ang bangkay ni Gio kasabay ng isang malakas na kalabog. Umalangaw-ngaw ang tunog sa tahimik na arena. Patay na si Gio, ang gobernador ng county ng 9 Specters County. Huminga ng malalim ang mga tao nang masaksihan nila ang pagkamatay ni Gio. Walang sino man ang nag-akala na mamamatay ang gobernador ng county ng 9 Specters County sa piling ni Haring Chin sa mansyon ni Haring Chin. Gobernador ng county. Sigaw ng mga tao mula sa 9 Specters County nang makabawi sila ng katinoan. Ang mga elder sa inner estate, sina Benjamin at Brendan, ay sumulyap sa bangkay ni Gio bago lumingon sa matandang babae na patuloy na naglalakad papunta kay Alvin sa ere. Labis na malungkot ang kanilang mga ekspresyon sa sandaling ito. Nagtanong si Benjamin sa pamamagitan ng voice transmission, Brendan, imposibleng kahit si Haring Chin ay patayin ang gobernador ng Lord County sa ganitong paraan, hindi ba? Ang matandang ginang na ito ay mas malakas kaysa kay Haring Chin, sagot ni Brendan sa pamamagitan ng voice transmission. Naaalala mo ba noong lumitaw si Haring Chin kanina, hindi man lang siya binati o binigyan ng respeto. Ngayong nabanggit mo na. Noong panahong iyon, ramdam na ramdam ang tensyon sa pagitan ni Haring Chin at ng matandang babae. Gayunpaman, tila pinabayaan na lang ni Haring Chin ang usapin matapos sabihin ni Leonard na pipi at bingi ang matandang babae, sabi ni Benjamin. Bingi at pipi. Sa tingin mo ba, bilang nasasakupan ni Haring Chin, ang gobernador ng county ng Fair Mountain County, ay maglalakas loob na magsinungaling kay Haring Chin dahil sa isang tagalabas? Sa aking palagay, inutusan siya ni Haring Chin na sabihing bingi at pipi ang matandang babae, sagot ni Brendan. Inutusan ni Haring Chin. Naguluhan si Benjamin. Bakit niya gagawin ang ganoong bagay? Malamang na alam ni Haring Chin na mas malakas ang matandang babae kaysa sa kanya o kaya naman ay may pambihirang pinagmulan ito. Inutusan niya si Leonard na sabihin na bingi at pipi ang matandang babae para hindi siya mapahiya. Tutal, napakaraming tao ang naroroon, may kamalayang sabi ni Brendan. Hindi nakapagtataka na hindi kumilos si Haring Chin kahit na matapos patayin ng matandang babae ang gobernador ng Lord County, buntong hininga ni Benjamin habang sumusulyap sa natatakpang lugar. Nakatago sa likod ng mga kurtina, naging malungkot ang ekspresyon ni Shinyo habang pinapanood ang matandang babae na naglalakad sa ere patungo kay Alvin. Alam niyang ang Celestial Duke na ito mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect ay dumating para sa kanyang kaibigang si Alvin. Batay sa mga salita ng kanyang tiyuhin, tila dumating ito upang patayin si Alvin. Bawat hakbang ng matandang babae ay parang isang mabigat na yabag sa kanyang puso, at ito ay nagpang-inig sa kanya sa takot. Hindi lamang si Alvin ang kanyang kaibigan, kundi iniligtas pa nga ni Alvin ang kanyang buhay noon. Ngayong nasa panganib si Alvin, ang tanging nagawa niya ay ang manood ng walang magawa.
Ito ay nagparamdam sa kanya ng matinding kalungkutan. Lumingon siya upang tumingin kay Haring Chin at nagmakaawa, panganay na tiyuhin. Pipakiusap, tulungan mo si Alvin. Pagkatapos magsalita ni Shinyo, pinilit ng ikatlong prinsipe ang isang ngiti sa kanyang mukha at walang magawang sinabi, Shinyo. Ang matandang babae ay isang Celestial Duke. Nakita mo kung paano niya pinatay ang gobernador ng county ng Nine Specters County. Kung ang iyong panganay na tiyuhin ay may 2 tagumpay at umakyat sa 2 antas, hindi pa rin niya mapapatay ang gobernador ng county sa ganoong paraan. Ang kapangyarihan ng isang Celestial Duke ay lampas sa iyong imahinasyon. Bagamat ang ikatlong prinsipe ay isang tugatog na Great Overarching Golden Celestial na walang kapantay sa mga nasa ibaba ng Overarching Heavenly Supreme Celestials, sa harap ng isang Celestial Duke, para siyang langgam. Kayang-kaya siyang patayin ng matandang babae ng kasing dali ng pagpatay niya kay Gio. Bumantong hininga si Haring Chin at sinabing, Shinyo, hindi naman sa ayaw ko siyang tulungan, pero hindi ko kaya. Walang duda na nakakahiya para sa kanya na pinatay ng Celestial Duke mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect ang kanyang nasasakupan, ang County Governor ng Nine Specters County, sa harap ng napakaraming tao. Gayunpaman, hindi niya magawang mag-ipon ng galit dahil alam niyang walang saysay iyon. Hindi lang siya kapantay ng Celestial Duke, kundi pati na rin ang sekta na pinanggalingan niya, ang Compassionate Celestial Traveler Sect, ay hindi rin niya kayang saktan ang damdamin. Ang sektang iyon ay mas malakas pa kaysa sa isang mataas na ranggong Celestial Kingdom. Swoosh! Pagkatapos magsalita ni Haring Chin, nilisan ni Shinyo ang lugar na parang isang bog zone ng hangin, lumitaw sa harap ni Alvin upang protektahan ito. Hindi tulad ni Alvin na nakagapos ng enerhiya ng matandang babae, malaya siyang nakakagalaw dahil hindi siya nakagapos. Shinyo! Gulat na bulalas ni Alvin. Pagkatapos, mabilis niyang sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, Shinyo, umalis ka na agad bago pa niya ilabas ang galit niya sa iyo. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ako. Bagamat alam niyang hindi siya matutulungan ni Shinyo sa kanyang kalagayan, naantig pa rin siya sa mga ginawa ni Shinyo. Alam niyang nagmakaawa si Shinyo sa kanyang panganay na tiyuhin, si Haring Chin, na tulungan siya. Gayunpaman, dahil nag-iisa si Shinyo, nangangahulugan ito na tumanggi si Haring Chin na tumulong. Gayunpaman, mas malamang na hindi makakatulong si Haring Chin dahil alam niyang wala siyang kalaban-laban sa matandang babae. Natural lang na hindi naniwala si Shinyo kay Alvin nang sabihin niyang ayos lang siya. Nakita niya ang balak pumatay sa mga mata ng matandang babae. Malinaw na sabik na itong patayin si Alvin, durugin ang mga buto nito hanggang maging abo, at ikalat ang mga ito sa hangin. Sigurado siyang hindi basta-basta mamamatay si Alvin tulad ng pagpatay nito kay Gio. Natural lang na nanginginig siya sa takot ng harapin ang matandang babae. Nauutil niyang sinabi, Senior, paano ka nasaktan ni Alvin? Kung handa mo siyang palayain, ipapangako ko sa iyo ang lahat ng kaya ko. Kahit na gusto mo pa ang buhay ko, wala akong reklamo. Paano siyang hindi matatakot? Isa lamang siyang ordinaryong Golden Celestial. Lalo na't ang isang Celestial Duke, kahit ang isang ordinaryong Great Overarching Golden Celestial o Overarching Heavenly Supreme Celestial ay kayang durugan siya na parang langgam. Malamang kailangan siyang hipa ng matandang babae gamit ang kanyang Celestial Origin Energy, at mamamatay siya. Sa kabila ng lahat ng iyon, pinatatag niya ang kanyang sarili at nagsalita para kay Alvin. Handa nang patayin ng matandang babae si Shinyo dahil sa pagharang sa kanyang daan. Gayunpaman, natigilan siya nang marinig niyang handang ipagpalit ni Shinyo ang buhay nito para kay Alvin. Pansamantala niyang binaliwala ang ideya ng pagpatay kay Shinyo. Nagtatakang nagtanong siya, handa mo bang ipagpalit ang buhay mo para sa kanya? Ang Devata Realms ay mga lugar kung saan ang malakas ay sinasamba at ang mahina ay biktima. Ito ay isang mundo ng mga taong kumakain ng aso. Napakabihirang magsakripisyo ng kanilang sarili para sa ibang tao. Bukod dito, ang mga tao ay likas na makasarili. Basta't ay pangako mo sa akin na hindi mo siya papatayin, handa akong mamatay kapalit niya. Seryosong tugon ni Shinyo. Pagkatapos magsalita ni Shinyo, nanlamig ang mga mata ng matandang babae. Dahil gusto mong ipagpalit ang buhay mo para sa kanya, sige na nga. Whoosh!
Isang malakas na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan at marahas na humampas kay Shinyo bago ito bumalot sa kanya. Bilang isang Celestial Duke, ang kanyang simpleng enerhiya ay sapat na upang malubhang saktan o patayin ang isang ordinaryong Great Overarching Golden Celestial, lalo na ang isang ordinaryong Golden Celestial. Senior, sana'y maawa ka. Maawa po kayo. Sa sandaling nabalot ng enerhiya ng matandang babae si Shinyo, dalawang boses ang sabay na sumigaw mula sa likod ng mga kurtina. Swoosh! Swoosh! Dalawang figure ang lumipad mula sa likod ng mga kurtina. Sila ay walang iba kundi si Haring Chin at ang ikatlong prinsipe mula sa mansyon ni Haring Chin. Kapwa sila ay mabilis na lumabas upang iligtas si Shinyo. Tutal, ang ama ni Shinyo ay ang kanilang pang-apat na kapatid. Bukod dito, hindi lang isang beses na iniligtas ng ama ni Shinyo ang kanilang buhay. Ngayong ang anak ng kanilang pang-apat na kapatid ay nahaharap sa kamatayan, paano sila tatabi at walang gagawin? 2,679. Oy! Oy! Si Haring Chin at ang ikatlong prinsipe ay pumailang lang sa ere patungo kay Shinyo upang iligtas siya. Sumanghal ang matandang babae. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang napakalaki at napakalaking enerhiya ang lumabas, na nag-iwan ng mga alon-alon. Makikita kung gaano kalakas ang puwersa batay sa mga alon-alon ng shockwave na humampas sa paligid. Ang katatagan sa Devata Realms ay mas matatag kumpara sa mga makamundong realms. Kailangang maging mas malakas ang isa kaysa sa isang ordinaryong overarching heavenly supreme celestial upang lumikha ng alon sa kalawakan. Bumuhos. Bumuhos. Dalawang malalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang sina Haring Chin at ang ikatlong prinsipe na patungo kay Shinyo ay napatalsik pabalik sa napakabilis na bilis. Sila ay malubhang nasugatan at dumura ng maraming dugo. Ang marangal at maharlikang hangin sa kanilang paligid ay tila naglaho ng sandaling iyon. Hindi makapaniwala at takot lamang ang nasaksihan ng mga manunood. Ang mga nakaupo sa normal na lugar ay pawang mga nasasakupan ng mansyon ni Haring Chin samantalang ang mga nakaupo sa VIP area, tulad ng Flying Dragon Sect, ay mga puwersang dapat isaalang-alang sa mga teritoryo ng mansyon ni Haring Chin. Hindi ka panipaniwala. Si Haring Chin at ang ikatlong prinsipe. Hindi man lang nila kayang tanggapin ang isang hampas mula sa matandang babae. Hindi ito nangyayari. Hindi ba? Si Haring Chin ang tanging pinakamataas na kataas-taasang kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng teritoryo ng mansyon ni Haring Chin. Siya ay kinikilala bilang pinakamalakas na makapangyarihang nilalang at iginagalang na parang isang Diyos ng marami sa ilalim ng pamamahala ni Haring Chin. Gayunpaman, mali siyang natalo ng matandang babae sa isang suntok lamang. Sino ang matandang babae na ito? Shinyo. Sigaw ni Alvin. Gusto rin niyang iligtas si Shinyo, ngunit mas mabagal ang kanyang reaksyon kumpara kay Haring Chin at sa ikatlong prinsipe. Bukod pa rito, nakagapos siya. Alvin, kung mayroong kabilang buhay. Sana ay maging kaibigan mo ulit ako. Ngumisi si Shinyo. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at lumabas upang salubungin ang atake ng matandang babae nang hindi natitinag. Nakaramdam siya ng ginhawa na sa sandaling ito, sa wakas ay nakaganti na siya kay Alvin sa pagliligtas sa kanya. Shinyo. Sigaw ni Alvin sa kawalan ng pag-asa. Pinagsisihan niya ang kanyang makasariling desisyon. Bakit hindi siya umalis noong may pagkakataon pa siya? Kung umalis lang sana siya, hindi sana mawawala ng saysay si Shinyo. Sa loob lamang ng maikling sandali, malinaw niyang naramdaman na tila nawala na ang enerhiya ng matandang ginang na bumabalot kay Shinyo. Bang! Kahit noon, ang mga labi ng kanyang nakakalat na enerhiya ay sapat pa rin ang lakas upang mapa-atres si Shinyo ng 12 hakbang. Namutla ang kanyang mukha matapos siyang umubo ng ilang subo ng dugo. Mabuti na lang at tila hindi naman nagbabanta sa buhay ang kanyang mga pinsala. Shinyo, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Alvin habang nakahawak kay Shinyo. Ayos lang ako. Umiling si Shinyo. Tiningnan niya ang matandang babae nang may pagtataka. Bakit pinigilan ng matandang babae ang pag-atake nito sa huling sandali at hindi ito pinatay? Handa ka talagang mamatay para sa kanya. Pangiinis ng matandang babae. Sa kabila nito, kumanga pa rin siya kay Shinyo.
Noong bata pa siya, mayroon siyang kaibigan na nagsakripisyo ng buhay para iligtas siya. Dahil dito, malaki ang respeto niya sa mga taong tulad ni Shinyo. Inatake lang niya si Shinyo para subukan ang sinseridad nito. Senior, hindi mo naman tutuperin ang pangako mo, di ba? Natatakot si Shinyo na baka bawiin ng matandang babae ang kanyang mga sinabi at patayin si Alvin. Swoosh! Swoosh! Sa sandaling ito, dumating sina Haring Chin at ang ikatlong prinsipe malapit kina Shinyo at Alvin. Bagamat malubha ang kanilang mga pinsala, hindi ito naging hadlang para protektahan nila sina Shinyo at Alvin. Senior, kahit hindi ko alam kung paano nasaktan ng kaibigan ng pamangkin ko ang inyong respetadong pinuno ng sekta, handa akong gawin ang lahat para malutas ang alitan sa pagitan niya at ng pinuno ng sekta kung kaya ko. Leader ng sekta. Bahagyang naninangkit ang mga mata ni Alvin. Ang matandang babaeng ito ay mula sa isang sekta. Kung gayon, batay sa mga salita ni Haring Chin, siya ay ipinadala ng kanyang pinuno ng sekta upang patayin ako. Hindi pinansin ng matandang babae si Haring Chin at tumingin kay Shinyo habang nagsasalita, "Nako, kung may alitan sa pagitan natin, patatawarin ko ang buhay ng kaibigan mo batay sa iyong katapatan na mamatay para sa kanya." Gayunpaman, naparito ako upang patayin siya sa utos ng pinuno ng sekta ng mahabaging manlalakbay na Celestial. Kaya naman, dapat siyang mamatay ngayon. Walang makakapigil sa akin. Palamig ng palamig ang kanyang boses habang natatapos niya ang kanyang pangungusap. Ang mahabaging sekta ng manlalakbay na makalangit. Sekta ba iyan ni Belinda? Ang matandang babaeng ito ay malamang nagaling sa sekta niya, naisip ni Alvin sa sarili habang nanginginig. Namangha rin ang mga manunood ng mabunyag na ang matandang babae ay mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Tutal, kilala naman nila ang sekta na iyon. Ang sekta ng mahabaging manlalakbay na makalangit. Ang matandang babaeng ito ay isang makapangyarihang nilalang mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Ang Compassionate Celestial Traveler Sect ay isang kakilakilabot na sekta na mas malakas pa kaysa sa mga matataas na ranggong Celestial Kingdoms. Marami silang powerhouses na mga Celestial Dukes. Kaya, isang Celestial Duke mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect ang pumunta sa mansyon ni Haring Chin sa Cloudy Rock Celestial Kingdom para lang patayin si Alvin. Sino si Alvin? Mainit na pinag-usapan ito ng mga manunood habang mausisa nilang tinitingnan si Alvin. Kaduda-duda ang pinagmulan ni Alvin. Gaya ng sabi ko, paano nangyaring lumitaw ang isang walang kapantay na henyo sa mansyon ni Haring Chin? Oo nga. Hindi pa kailanman sa kasaysayan ng mansyon ni Haring Chin ay nagkaroon ng isang makapangyarihang nilalang na mas bata sa 100 taong gulang na may lakas na maihahambing sa isang dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial. Sa aking palagay, si Alvin ay maaaring kabilang sa isang kalabang paksayo ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Sa paano man ay napunta siya sa mansyon ni Haring Chin habang siya ay hinahabol ng mga makapangyarihang tao mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Iyon na siguro. Natural na mali ang hakahaka ng mga manunood. Gayunpaman, hindi sila masisisi. Tutal, ito ang pinakalohikal na dahilan na kanilang naiisip. Dahil dito, ipinaliwanag pa nito kung paano lumitaw ang isang walang kapantay na talento sa kanilang maliit na kaharian. Bukod dito, maraming great overarching golden celestials na wala pang 100 taong gulang sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Sa makatuwid, ang kalabang sekta ng isang sekta tulad ng Compassionate Celestial Traveler Sect ay magkakaroon din ng maraming walang kapantay na henyo. Tatanungin na sana ni Alvin ang matandang babae kung si Belinda ay mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect nang sabihin ni Shinyo, "Senior, mayroon bang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng aking kaibigan at ng inyong respetadong pinuno ng sekta?" Bagamat nakikita niyang determinado ang matandang babae na patayin si Alvin, hindi niya maiwasang subukan muli ang kanyang kapalaran. Sa pagkakaalam ko, ang aking kaibigan ay hindi katutubo ng Spirit Overarching Heaven. Umakyat pa lamang siya rito wala pang 5 taon na ang nakalilipas. Paano niya nagawang pukawin ang inyong respetadong pinuno ng sekta? Tunay siyang naguluhan. Paano nagawa ni Alvin, nakakaakyat lang wala pang 5 taon na ang nakalilipas, na pukawin ang pinuno ng sekta ng Compassionate Celestial Traveler Sect?
Tama nga, imposibleng magtagpo ang kanilang landas. Wala pang 5 taon siyang umakyat sa spirit overarching heaven. Nagulat at naguluhan ang matandang babae sa mga sinabi ni Shinyo. Maging si Haring Chin at ang ikatlong prinsipe ay nagulat. Muling naghiyawan ang mga manuno nang marinig ang mga sinabi ni Shinyo. Ano? Umakyat na si Alvin dito, at wala pang 5 taon na siya rito. Paano nangyari yon? Base sa aura niya, walang duda na wala pa siyang 100 taong gulang. Kung umakyat lang siya, dapat isa na siyang Crimson Moon Heavenly Celestial noong una siyang dumating dito. Para sa isang Crimson Moon Heavenly Celestial na magkaroon ng lakas ng isang Great Overarching Golden Celestial sa loob ng wala pang 5 taon ay biro lang. Kahit na ang isang Crimson Moon Heavenly Celestial ay nakapag-master na ng Celestial Methods, Divine Abilities, at nabigyan ng pinakamahusay na cultivation resources at kapaligirang iniaalok ng King Chin's Mansion, imposible pa rin itong gawin. Siguro nagsisinungaling si Shinyo. Siguradong nagsisinungaling siya para maligtas si Alvin ng makapangyarihang nilalang mula sa mahabaging Celestial. Sa huli, lahat ng mga manunood ay dumating sa conclusion na si Shinyo ay nagsisinungaling lamang upang iligtas ang buhay ni Alvin. Kung tutuusin, ang kanyang mga salita ay masyadong katawa-tawa para paniwalaan. Malamig na tinitigan ng matandang babae si Shinyo habang matalas na sinasabi, "Nako. Hinahangaan ko ang iyong katapangan, pero hindi ibig sabihin noon ay maaari mo akong pretuhin bilang isang tanga." 2,700. Senior, hindi ako nagsisinungaling. Pinilit ni Shinyo na ngumiti habang malamig na nakatingin sa kanya ang matandang babae. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa dahil ayaw siyang paniwalaan ng matandang babae. Si Alvin ay lumampas pa lamang sa spirit overarching heaven wala pang 5 taon na ang nakalilipas. Ako, si Shinyo, ang makapagpapatunay niyan. Seryosong sabi ni Shinyo. Patuloy na nakatitig ng malalim ang matandang babae sa mga mata ni Shinyo, naghahanap ng kahit kaunting bahid ng pagkakasala, habang walang pag-aalinlangang sinasalubong niya ang kanyang mga titig. Di nagtagal, napagtanto niyang hindi ito nagsisinungaling. Nag-alinlangan siyang nagtanong, totoo ba ang sinabi ng binata? Sa sandaling ito, mahinang nagtanong si Alvin, kilala mo ba si Belinda? Belinda. Agad na ibinaling ng matandang babae ang kanyang atensyon kay Alvin. Sinaman niya ito ng tingin at ngumisi. Parang alam mo naman na si Miss Bing ay mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Dapat alam mo na ang dahilan ng iyong pagkamatay. Mas lalong lumakas ang kanyang Hangerim pumatay nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Kaya pala siya ay mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Ngumiti si Alvin. Matagal na siyang naghahanap ng impormasyon tungkol kay Belinda simula nang maghiwalay sila. Pagkatapos, nagtanong siya, alam ba niya na pumunta ka rito para patayin ako? Hindi na kailangang malaman pa ng isang taong malapit ng mamatay. Malamig na sanggal ng matandang babae, ang kanyang celestial origin energy ay biglang sumulpat na parang isang halimaw na nagngangalit at nagulat ang 4 na lalaki, na nagpalipad pabalik sa malayo. Matapos patatagin ni Shinyo ang kanyang paninindigan, natuklasan niyang may mali. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang sumigaw siya, Alvin. Bagamat napabalik din si Alvin, nanatili ang isang ngiti sa kanyang mukha, at hindi siya nawala sa kanyang kahinahunan. Naisip niya sa sarili, mukhang hindi niya ito alam. Hindi maganda ang ekspresyon ng mukha ng matandang babae nang makita niyang nakangiti pa rin si Alvin sa sitwasyong ito. Natural lang na hindi siya natuwa. Sumigaw siya sa nakakapangilabot na boses, mamatay ka. Swoosh! Ang celestial origin energy ng matandang ginang ay muling nagsimulang lumabas mula sa kanyang katawan at bumalot na parang maitim na ulap sa ibabaw ni Alvin bago siya binalot ng mga ito. Sa sandaling ito, para siyang baboy na naghihintay na katayin. Bigla, ang maitim na ulap ay nagsimulang lumiit na parang pinipiga ng isang di nakikitang puwersa. Ang kapangyarihan nito ay tumataas sa bawat segundong lumilipez. Walang anumang babala, ang puwersa ay bumagsak kay Alvin. Hindi ka dapat mag-atubili rito, walang pakialam na sabi ni Alvin, bumalik ka sa Compassionate Celestial Traveler Sect at sabihin sa pinuno ng sect mo na balang araw, personal kong dadalhin ang mga regalo sa sect at pakakasalan si Belinda. Kumunat ang noo ng matandang babae nang maramdaman niyang may mali.
Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang bulalasan niya, ang Shadow Void Escaping Talisman. Kasabay nito, ang mga gumugulong na ulap mula sa celestial origin energy ng matandang babae na namumuo ay umabot na sa sukdulan nito. Bang! Sumabog ito. Agad na lumitaw ang isang malaking ulap ng kabute. Nako, hindi. Arg! Kumalat ang mga nakakatakot na shockwave mula sa ulap ng kabute sa lahat ng direksyon. Damaloy ang mga shockwave sa arena na ikinamatay ng karamihan sa mga batang powerhouse na wala pang 100 taong gulang mula sa 16 na county. Iilan lamang sa kanila ang nakaligtas. Kahit ang mga elder at revered elder mula sa 16 na county ay halos hindi nakapagligtas ng kanilang mga sarili dahil sila ay malubhang nasugatan. Tanging ang mga county governor na Great Overarching Golden Celestials lamang ang may kakayahang protektahan ang mga batang powerhouse. Gayunpaman, mayroon din silang mga limitasyon. Kapag may kagipitan, tanging ang mga may mataas na potensyal lamang ang kanilang pinoprotektahan. Sa mga upuan ng manunood, ang mga matatanda at mga kagalang-galang na matatanda ng Soaring Wind County ay malubhang nasugatan. Ang kanilang gobernador ng county, si Tucker, ay tanging ang kanyang mga anak, sina John Ash at Jana ang kayang protektahan. Ang iba pang mga batang makapangyarihang nilalang na dumating ay namatay na. Ang iba pang mga county ay nagbahagi rin ng parehong kapalaran. Ang kanilang mga matatanda at mga iginagalang na matatanda ay malubhang nasugatan, at ang mga batang may kapangyarihan na may pinakamataas na potensyal ay nakaligtas sa ilalim ng proteksyon ng kanilang mga gobernador ng county. Bukod kay Alvin, ang natitirang siyam na nangungunang powerhouse ng martial competition ng 16 na counties ang tanging mga batang powerhouse na nakaligtas. Ang lahat ng 16 na kondado na nakaupo sa mga upuang manunood ay dumanas ng matinding kawalan, ngunit wala nang mas higit pa sa 9 Specters County ang nagdusa. Tutal, si Gio, ang kanilang gobernador ng kondado at ang tanging dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial sa kanilang kondado, ay namatay. Iilan lamang sa mga elder, mga iginagalang na elder, at mga elder na nasa inner estate tulad nina Benjamin at Brendan ang nakaligtas. Ang iba pang mga batang mapangyarihang tao ay namatay dahil sa negatibong reaksyon. Maswerte ang mga tao sa mga upuang VIP dahil walang namatay sa kanila. Iilan lamang ang nagtamo ng maliliit na pinsala. Kasama sa mga nakaupo sa mga VIP ang mga miyembro mula sa iba't ibang sekta at angkan na nasa teritoryo ng mansyon ni Haring Chin. Mas malakas at mas maparaan sila kaysa sa 16 na kondado ng mansyon ni Haring Chin at mas marami silang Great Overarching Golden Celestials. Utang ng mga tao sa mga upuang VIP ang kanilang buhay sa mga Great Overarching Golden Celestials na iyon. Samantala, ligtas din ang mga mula sa mansyon ni Haring Chin. Madali namang naprotektahan ni Haring Chin at ng ikatlong prinsipe si Shinyo. Ang punong abala para sa martial competition ng 16 na county ay isang dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial din. Madali sana para sa kanya na protektahan ang kanyang sarili kung hindi dahil sa katotohanang nakatayo siya malapit sa punto ng pagsabog. Dahil dito, nagtamo siya ng mga maliliit na pinsala. Ang mga miyembro ng mansyon ni Haring Chin na nakaupo sa likod ng mga kurtina sa VIP area ay hindi nasaktan. Kahit siyam na kabayong maputi-puti na may lakas na maihahambing sa Violet Sun Golden Celestial ay hindi nasaktan dahil sa proteksyon mula sa ilang dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial mula sa mansyon ni Haring Chin. Boom! Boom! Sa kalangitan sa itaas ng arena, ang mga shockwave ay patuloy na kumakalat sa lahat ng direksyon mula sa ulap na kabute, na nag-iiwan ng pagkawasak. Ang mga upuan ng mga manunood ay wasak. Tang mga durog na bato at mga kalat lamang ang natira. Napilitan ng mga manunood na lumipad patungo sa kalangitan dahil dito. Maya-maya, habang unti-unting humihiwalay ang ulap ng kabute, isang malakas na bug zone ng hangin ang dumaan. Sa wakas, lahat ay naging tahimik na parang nakamamatay. Ang pinsalang dulot ay nakapipinsala. Lahat ay nawasak maliban sa arena at sa lugar na nakatago sa likod ng mga kurtina. Sa sandaling ito, nabaling ang atensyon ng lahat sa matandang babae na nakasuot ng simpleng damit na lumilipad sa kalangitan. Mukha siyang isang mapagpakumbabang matandang babae, sino ang mag-aakalang mapupuno niya ng takot ang lahat ng naroroon. Ang makapangyarihang nilalang mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect ay talagang nakakatakot.
Napakalakas ng kapangyarihang mapanira. Nakakatakot talaga. Higit sa lahat, hindi man lang ito direktang pag-atake sa amin, kundi puro negatibong reaksyon lang mula sa pag-atake kay Alvin. Kahit ang isang peak overarching heavenly supreme celestial ay hindi naman ganoon kalakas, di ba? Ang matandang ginang na ito ay dapat na isang celestial duke mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Nagbulungan ang mga manunood. Malinaw na mas malakas siya kaysa sa overarching heavenly supreme celestials kaya dapat isa siyang celestial duke kahit papaano. Pipatay na ba siya? Si Jana mula sa Soaring Wind County ay nag-aalalang tumingin sa langit, ngunit hindi niya makita ang figurang inaasam-asam niyang makita. Siguro nakaligtas siya sa pag-atake. Kung patay na siya, may mga bakas na maiiwan. Hindi mo ba nakitang wala talagang dugo? Sabi ni John Ash habang umiiling. Pinagmasdan ni Jana ang kanyang paligid. Tunay ngang walang dugo. Kung si Alvin ay mapatay, kahit na siya ay tupukan at maging abo, mayroon pa ring maiiwang ambon ng dugo. Dahil wala, malamang na hindi namatay si Alvin. Bago pa man umabot sa pinakamataas na antas ang celestial origin energy ng matandang babae, tila nagulat siya. Parang narinig ko siyang nagsabi ng Shadow Void Escaping Talisman. Kung tama ako, sa critical na sandali, ginamit ni Alvin ang Shadow Void Escaping Talisman at nakatakas, sabi ni Tucker sa mahinang boses. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ng maamo at eleganteng scholar dahil 28 sa kanyang mga batang powerhouse ang namatay dahil sa shockwaves. Sa kalangitan, si Shinyu na pinuprotektahan ng kanyang mga tiyuhin, si Haring Chin at ang ikatlong prinsipe, ay sa wakas ay nakabawi ng kanyang katinoan. Mabilis niyang hinanap ang kanyang kaibigang si Alvin, habang mabilis na sumisigaw, Alvin. Huwag kang mag-alala, maayos lang siya. Tinapik ni Haring Chin ang balikat ni Shinyu habang sinasabi, sa kritikal na sandali, gumamit siya ng Shadow Void Escaping Talisman para makatakas mula rito. 2,701. Shinyu. Shadow Void Escaping Talisman. Nakahinga ng maluwag si Shinyu nang malaman niyang nakatakas si Alvin. Gayunpaman, kasabay nito, hindi niya maiwasang tumingin kay Haring Chin ng may pag-aalinlangan. Tutal, ito ang unang beses na narinig niya ang tungkol sa Shadow Void Escaping Talisman. Ang Shadow Void Escaping Talismans ay mga celestial talisman na nahihirapang isulat ng mga celestial kings. Mababa ang antas ng tagumpay ng pag-iimprente nito. Ang pagkakaroon ng Shadow Void Escaping Talisman ay katumbas ng isang pagkakataong makapagligtas ng buhay laban sa isang celestial king o mas mababa pa. Hanggat ang iyong kalaban ay hindi mas malakas kaysa sa isang celestial king, hanggat kaya mo itong i-activate bago kanila patayin, maaari lamang silang manood ng walang magawa habang tumatakas ka. Paliwanag ni Haring Chin habang nakatingin sa matandang babae na nakatayo sa malayo. Sa sandaling ito, ang ekspresyon sa namumutlang mukha ng matandang babae ay lubhang nakakatakot. Bigla siyang lumingon at tumingin kay Haring Chin ng may diin habang nagtatanong, ang Shadow Void Escaping Talisman. Gawa mo ba iyon? Mukhang handa na siyang patayin ito sa sandaling sumagot ito ng oo. Senior. Sa tingin mo ba talaga ay mayroon akong Shadow Void Escaping Talisman? Napangiti si Haring Chin ng mapait na may bahid ng kawalan ng magawa. Bilang Panginoon ng mansyon ni Haring Chin, karaniwan siyang malayo at iginagalang ng lahat. Gayunpaman, sa sandaling ito, kinailangang pahinay ng matandang ito ang kanyang saloobin dahil masyadong malakas ang matandang babae. Isa siyang celestial duke kung tutuusin. Kasing dali lang ng pag-iikot ng palad para mapatay niya ito. Sa sandaling ito, napagtanto rin ng karamihan sa mga manunood na hindi namatay si Alvin. Hindi namatay si Alvin. Paano nangyari iyon? Nababalot siya ng nakakatakot na enerhiyang iyon, paanong hindi siya mamamatay? Paano siya nakaligtas? Hindi namatay si Alvin. Mukhang ginamit niya ang Shadow Void Escaping Talisman. Ang talisman na tumatakas sa Shadow Void. Ang talisman na iyan ay maaari lamang yukit ng mga Celestial King o ng mga mas malakas. Bukod dito, ang rate ng tagumpay ng pag-ukit ng isang Celestial King ay wala pang 1%, tama ba? Tama. Sinasabing kung gagamitin ng isang tao ang anting-anting, madali siyang makakatakas mula sa mga hari ng langit at sa mga mahihina. Ang mga anting-anting ay napakabihirang at napakahalaga.
Bihira ang mga celestial talisman na ito kahit sa isang mataas na ranggong celestial kingdom. Paano kaya ito nakuha ni Alvin? Nabigla ang lahat sa katotohanang si Alvin ay nagtataglay ng isang Shadow Void Celestial Talisman at ginamit pa niya ito para matagumpay at madaling makatakas. Mukhang hindi talaga nagmula si Alvin sa isang normal na pinagmulan. Hindi lamang siya nakatakas sa mga piling tao mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect, kundi nakatakas din siya gamit ang isang napakahalagang anting-anting tulad ng Shadow Void Escaping Celestial Talismans. Walang duda na siya ay galing sa kalabang paksayo ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Tama ka. Hindi ako sigurado noon. Gayunpaman, matapos kong makita ito, kumbinsido akong si Alvin ay mula sa kalabang sekta ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Bukod dito, ang sekta na kanyang pinanggalingan ay hindi rin mahina, at tiyak na mayroon siyang mataas na katayuan sa sekta. Tama. Kahit sa Compassionate Celestial Traveler Sect, sigurado akong ang mga disipulong wala pang 100 taong gulang ay walang Celestial Talisman na kasing halaga ng Shadow Void Escaping Talisman. Sa sandaling ito, ang matandang ginang na nasa itaas ng arena ay ibinaling ang kanyang malamig na tingin kay Shinyo at nagtanong ng may pang-uuyam, kanina, sinabi mo na umakyat lang siya sa Spirit Overarching Heaven wala pang 5 taon na ang nakalilipas. Senior, hindi talaga ako nagsinungaling sa iyo. Kahit na nasa mahirap na sitwasyon siya ngayon, natutuwa pa rin siya na matagumpay na nakatakas si Alvin. Paano nangyari na ang isang taong kakaakyat lang wala pang 5 taon na ang nakalilipas ay may lakas na maihahambing sa isang Great Overarching Golden Celestial at mayroon ding Shadow Void Escaping Celestial Talisman? Sa tingin mo ba ay tanga ako? Lalong nanlamig ang boses at mga mata ng matandang babae, dahilan para mamaatlas si Shinyo at maramdaman na parang maaga ang pagdating ng taglamig. Senior, hindi talaga ako nagsisinungaling sa iyo. Mas lalong lumalim ang mapait na ngiti sa mukha ni Shinyo. Hindi inalis ng matandang babae ang tingin sa mukha ni Shinyo, sinusubukang tingnan kung nagsisinungaling ito. Gayunpaman, laking gulat niya nang matuklasan niyang wala siyang nakitang senyales ng pagsisinungaling. Kahit na mas pinilit niya ito, hindi inaasahang nanatili itong matatag at hindi mukhang nakonsensya. Dahil dito, dumilim ang kanyang kalooban. Posible kayang umakyat lang talaga ang batang iyon wala pang 5 taon ang nakalipas. Kung totoo ito, kung gayon, dahil sa kanyang potensyal sa hinaharap, natatakot akong kahit ang ating sekta ay hindi na siya kayang harapin mamaya. Alam ng matandang ginang na hindi imposible para sa isang walang kapantay na henyo na lumitaw sa isang Devata realm at makamit ang lakas na maihahambing sa isang Great Overarching Golden Celestial sa loob ng wala pang 5 taon pagkatapos ng kanyang pag-akyat. Gayunpaman, ang mga henyong tulad niya ay napakabihirang sa lahat ng Devata realms. Ang ganitong uri ng halimaw na henyo ay karaniwang tumatanggap ng ilang mana, mga pamamaraan, o mga armas mula sa isang Devata realm habang sila ay nasa mga makamundong kaharian. Sa simula pa lang, ang mga individual na ito ay kailangang maging pambihira. Tutal, maraming tao sa mga makamundong kaharian. Kahit na makakuha ang isang tao ng mga matataas na ranggong pamamaraan o armas mula sa isang natatanging paksayon sa isang Devata realm, maaaring hindi niya makuha ang lakas na maihahambing sa isang Great Overarching Golden Celestial sa loob ng 5 taon pagkatapos umakyat habang wala pang 100 taong gulang. Dahil wala pang 100 taong gulang si Alvin, walang paraan na isa siyang bodiless celestial nang umakyat siya sa Spirit Overarching Heaven. Ang mga bodiless celestial ay agad na naging golden celestial pagkaakyat nila habang ang mga non-bodiless celestial ay naging heavenly celestial nang umakyat sila. Kung matuklasan kong nagsinungaling ka sa akin sa hinaharap, hindi ko lang puputulan ang katawan mo sa 1,000 piraso, didurugan ko rin ang mga buto mo hanggang maging alabok, at hahayaan kong samahan ka ng buong mansyon ni Haring Chin hanggang sa puntod mo. Malamig na sabi ng matandang babae kay Shinyo. Pagkatapos niyang magsalita, sandaling nanlabo ang katawan niya bago ito nawala ng walang bakas. Lalo na ang mga matataas na opisyal mula sa mansyon ni Haring Chin, ang mga pamamaalam na salita ng matandang babae ay naging dahilan upang magbago ng malaki ang ekspresyon ni Haring Chin at ng ikatlong prinsipe. Lahat sila, walang pagbubukod, ay naramdaman na nagsinungaling si Shinyo sa matandang babae. Tutal, hindi nila inisip na posible na si Alvin ay umakyat lamang sa Spirit Overarching Heaven wala pang 5 taon na ang nakalilipas.
Siguro iniisip ni Shinyo na napakatalino niya dahil matagumpay niyang nagsinungaling sa matandang babae. Natatakot ako na kaladkarin niya ang buong mansyon ni Haring Chin pababa sa impyerno kasama niya. Sobra na talaga siya. Paano magkakaroon ng ganitong klaseng lakas ang isang taong wala pang 100 taong gulang at nakaakyat pa lang wala pang 5 taon ang nakalipas? Nagbabala na ang piling tao ng Compassionate Celestial Traveler Sect na papatayin niya ito at ang lahat ng nasa mansyon ni Haring Chin kung malalaman niyang nagsisinungaling ito. Isang sumpa lamang itong si Shinyo sa mansyon ni Haring Chin. Sa sandaling makabalik siya, inilalagay niya ang mansyon sa walang kapantay na panganib. Bukod pa rito, ang antas ng panganib ay ang banta ng pagkalipol. Sa paligid, lahat ng nasa VIP area, maliban sa Flying Dragon Sect, ay nagsimulang sisihin at kondenahin si Shinyo. Inisip nilang lahat na siya ang dahilan kung bakit malapit ng mawasak ang mansyon ni Haring Chin. Maging ang mga miyembro ng mansyon ni Haring Chin ay ganoon din ang naramdaman. Shinyo, ikaw. Tiningnan lamang ni Haring Chin at ng ikatlong prinsipe si Shinyo nang may kawalan ng magawang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kung ang kanilang mga anak na lalaki o babae ang nagdala ng ganitong panganib sa mansyon ni Haring Chin, malamang ay nasample na nila ang kanilang mga anak. Gayunpaman, si Shinyo ay anak ng kanilang pang-apat na kapatid. Panganay na tiyuhin, pangatlong tiyuhin. Dahil umalis na ang mga piling tao mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect, kailangan pa ba akong magsinungaling sa iyo? Tunay ngang umakyat lang si Alvin sa Spirit Overarching Heaven wala pang 5 taon na ang nakalilipas, mapit na paliwanag ni Shinyo nang makita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Haring Chin at ng ikatlong prinsipe. Hindi niya sila sinisi sa kahirapang paniwalaan ang kanyang mga sinabi. Kung tutuusin, parang napakalayo ng kutob. Hindi niya pinagtuunan ng pansin ang babala ng matandang babae dahil malinis ang kanyang konsensya at hindi nagsisinungaling. Shinyo, nagsasabi ka ba talaga ng totoo? Kumunat ang noo ng ikatlong prinsipe. Hindi niya inaasahan na patuloy na igigiit ng kanyang pamangkin na si Alvin ay umakyat lamang wala pang 5 taon ang nakalilipas. Tulad ng sinabi ni Shinyo, ngayong umalis na ang makapangyarihang mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect, hindi na kailangang magsinungaling pa si Shinyo sa kanila. Pinag-aralan ni Shinyo ang paligid bago niya sinabi, panganay na tiyuhin, pangatlong tiyuhin, bakit hindi mo muna ayusin ang mga bagay-bagay dito? Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng alam ko tungkol kay Alvin kapag natapos mo na ang pag-asikaso sa iyong mga gawain. Napakaraming tao sa paligid, na nangangahulugang maraming nakikinig sa paligid. Wala siyang balak na ibunyag ang mga sekreto ni Alvin sa harap ng napakaraming tao. Dati, nabanggit niya na si Alvin ay umakyat lamang sa Spirit Overarching Heaven wala pang 5 taon na ang nakalilipas sa pag-asang makumbinsi ang matandang babae na natagpuan niya ang maling tao. Lalo na ang pagkakaroon ng alitan, paano nga ba nagtagpo ang landas ni na Alvin at ng sect leader ng Compassionate Celestial Traveler Sect? Gayunpaman, pagkatapos, nang banggitin ni Alvin ang isang batang babae na nagngangalang Belinda, alam niya noon na ang makapangyarihang tao mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect ay hindi nagkamali kay Alvin bilang ibang tao. Gayunpaman, bukod doon, wala siyang ideya kung ano ang sanhi ng alitan sa pagitan ng Compassionate Celestial Traveler Sect at ni Alvin, at walang ideya si Shinyo na si Alvin ay mayroong Shadow Void Escaping Talisman na inukit ng Celestial Kings. Kung alam niya ito, hindi niya sana ibinunyag na si Alvin ay umakyat lamang wala pang 5 taon na ang nakalilipas kung alam niya ito. Tutal, dahil sa pagbubunyag, nagdulot siya ng mas malaking panganib kay Alvin. 2,702. Natarante lang si Shinyo kanina, kaya nga niya sinabing umakyat lang si Alvin wala pang 5 taon ang nakalilipas. Kung hindi, hindi niya sana ginawa iyon. Tutal, ang pagbubunyag ng katotohanan iyon ay magdudulot lamang ng mas malaking pinsala kaysa sa kabutihan kay Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Shinyo, kahit medyo nag-aalinlangan pa rin sina Haring Chin at ang ikatlong prinsipe, tumanggaw sila bago itinoon ang kanilang tingin sa mga tao sa paligid. Bukod sa mga panauhing nakaupo sa VIP seat na halos hindi nahirapan, karamihan sa mga tao sa general seat na nagmula sa 16 na county ay halos hindi nakaligtas. Humakbang ang ikatlong prinsipe at humingi ng paumanhin, mga binibini at ginoo, hindi inaasahan ng mansyon ni Haring Chin na mangyayari ang ganoong sakuna ngayon.
Nais naming humingi ng paumanhin. Masyadong magalang ang iyong kamahalan, ang ikatlong prinsipe. Nang makitang personal na humihingi ng tawad ang pangalawang pinuno ng mansyon ni Haring Qin, maraming tao mula sa malalaking sekta at angkan sa mga teritoryo ng mansyon ni Haring Qin ang kumaway bilang pagwawalang bahala. Ang aksidente ngayon ay hindi inaasahan ng mansyon ni Haring Qin at hindi rin naman ito gugustuhing mangyari ng mansyon. Dahil dito, hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Tama. Ikatlong prinsipe, ang aksidente ngayon ay dahil sa makapangyarihang kapangyarihan ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Mauunawaan naman kung bakit hindi maaaring makialam ang mansyon ni Haring Qin. Tutal, mas makapangyarihan pa ang sekta kaysa sa isang mataas na ranggong Celestial Kingdom. Ikatlong prinsipe, alam mo ba kung ano ang cultivation base ng powerhouse na iyon mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect? Isa siyang Celestial Duke, di ba? Base sa kanilang mga sinabi, malinaw na hindi nila sinisi ang mansyon ni Haring Qin sa insidente ngayon. Sa katunayan, tila mas interesado sila sa kung gaano kalakas ang matandang babae at ang kanyang cultivation base. Dahil sa mga tanong at nag-aabang na ekspresyon ng lahat, bumantong hininga ang ikatlong prinsipe at medyo walang magawang sinabi, ang senior na iyon ay isang core elder ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Isa nga siyang Celestial Duke. Duke ng langit. Nang mawala ang mga salita ng ikatlong prinsipe, tumahimik ang buong lugar. Bagamat marami sa kanila ang nag-aakalang ang matandang babae ay isang Celestial Duke, ibang usapan na ang pagkumpirma nito. Nang makabawi sila ng katinoan, ang ilan sa kanila ay huminga ng malalim at ang ilan ay lumunok ng malakas. Masayang nag-usap ang mga galing sa malalaking sekta at angkan sa mga teritoryo ng mansyon ni Haring Qin. Para sa kanila, ang makakita ng isang Celestial Duke na kumikilos ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Kaya, isa talaga siyang Celestial Duke mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Mahigit 100 taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang isang Celestial Duke sa mansyon ni Haring Qin, hindi ba? Hindi naman sayang ang pagpunta natin sa mansyon. Hindi ko akalain na makakasalubong natin ang isang Celestial Duke sa martial competition ng 16 na counties. May tumawa ng mahina. Maghintay kayo hanggang sa makabalik tayo. Sasabihin ko sa lahat na nakakita ako ng isang Celestial Duke na kumikilos. Sigurado akong maraming tao ang maiinggit at magsisisi na hindi sila pumunta. Nang makita ang eksenang ito, tinitigan sila ng ikatlong prinsipe ng Blanco bago tuluyang tumikim upang makuha ang kanilang atensyon. Sinabi niya, mga binibini at ginoo, ang mansyon ni Haring Qin ay may ilang bagay na dapat asikasuhin. Kung sino man sa inyo ang mas gustong magpahinga ng ilang araw sa lungsod ng hari, mangyaring ipaalam sa amin, at aayusin namin ito. Kung plano ninyong umalis ngayon, hahayaan ko na lang kayong umalis sa lungsod ng hari. May tumawa bago nagsalita, ikatlong prinsipe, nagmamadali akong bumalik sa sekta ko kaya hindi na ako magtatagal. Hindi mo na kailangang mag-abala pa para makapagpaalam sa amin. Maraming tao ang sumang-ayon sa sinabi ng taong ito habang umalangaw-ngaw ang tawanan sa hangin. Di nagtagal, maraming figure ang lumipad pataas sa kalangitan, mabilis na umalis sa mansyon ni Haring Qin. Ikatlong prinsipe, nagmamadali rin akong bumalik. Paalam. Paalam, ikatlong prinsipe. Hindi nagtagal at nakaalis na ang karamihan. Ang makita ang isang Celestial Duke na kumikilos ay nagpasabik sa mga miyembro ng malalaking sekta at angkan na bumalik upang maisalaysay nila ang nangyari. Di nagtagal pagkatapos, ang tanging mga taong natira sa mga guho ay ang mga miyembro ng mansyon ni Haring Qin at ang kanyang mga nasasakupan mula sa 16 na mga kondado. Tiningnan ni Haring Qin ang 15 gobernador ng county at ang mga iginagalang na elder, 2 elder ng Inner Estate, at mga elder mula sa 9 Spectre City bago niya sinabi ng seryoso, ang aksidente ngayon ay tiyak na hindi kalooban ng hari. Ang bawat county ay dumanas ng malaking kawalan. Dahil dito, bukod sa dating ipinangakong gantimpala para sa nangungunang 10 kalahok sa martial competition ng 16 na counties, magbibigay din ako ng isang katamtamang great overarching pill sa bawat county. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang mga tao mula sa 16 na county na may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha ay agad na nagliwanag.
Nagningning ang kanilang mga mata, at ang kanilang mga paghinga ay nagsimulang bumilis sa pananabik. Dahil ang mga tao mula sa 16 na kondado ay direktang nasasakupan ng mansyon ni Haring Chin, madaling makitungo sa kanila sa pamamagitan ng pamamaraang carrot stick. Matapos gumawa ng pansamantalang pagsasaayos para sa kanilang pananatili sa mga silid bisita sa mansyon ni Haring Chin, pinangunahan ni Haring Chin at ng ikatlong prinsipe si Shinyo sa gitnang bulwagan ng mansyon. Ang gitnang pangunahing bulwagan ng mansyon ni Haring Chin ay katangi-tangi dahil sa mga nakasisilaw na dekorasyon at mga exhibit, dahilan upang si Shinyo, na unang beses na pumunta rito, ay biglang mawala ng malay. Kailan pa siya nakakita ng ganito karangyang bulwagan? Shinyo, 3 na lang tayo rito ngayon. Ano man ang sabihin mo, maaari kang magsalita ng walang pag-aalinlangan, sabi ng ikatlong prinsipe kay Shinyo. Bagamat nanatiling tahimik si Haring Chin, tumango siya nang magsalita ang ikatlong prinsipe, malinaw na ipinakita kay Shinyo ang kanyang pagsang-ayon at hinihikayat itong magsalita. Bahagyang tumango si Shinyo bago niya ikinwento ang lahat ng alam niya tungkol kay Alvin nang walang itinatago. Sa puntong ito, alam niyang wala siyang may tatago. Kung hindi, mas lalo lang siyang paghihinalaan ng kanyang mga tiyuhin. Matapos marinig ang mga salita ni Shinyo, nagpalitan ng tingin sina Haring Chin at ang ikatlong prinsipe at nakita ang gulat at hindi makapaniwalang mga mata ng isa't isa. Kung hindi nila ito maririnig mula kay Shinyo, mahihirapan silang paniwalaan ito. Paano nangyari na ang isang taong kakaakyat lang wala pang 5 taon na ang nakalilipas at wala pang 100 taong gulang ay may kakayahang gumawa ng ganitong kahangahangang mga gawa? Base sa mga sinabi mo, malamang na si Alvin ay nagkaroon ng isang napaka-hindi inaasahang engkwentro sa mundong ito. Ipinapaliwanag din ito kung bakit at paano siya nagtataglay ng isang Shadow Void Escaping Talisman na kailangang yukit ng isang Celestial King, kahit papaano, sabi ng ikatlong prinsipe. Walang hanggan ang kinabukasan ni Alvin. Shinyo, swerte mo na naging kaibigan niya, sabi ni Haring Chin habang nakatingin kay Shinyo. Bagamat nararamdaman pa rin ni Haring Chin at ng ikatlong prinsipe na labis-labis ang mga sinabi ni Shinyo, hindi na nila siya pinagdudahan. Kung tutuusin, halos walang pagsisikap na kailangan para mapatunayan ang kwento ni Shinyo. Wala silang dahilan para maniwala na nagsisinungaling siya. Bukod dito, hinikayat din niya silang patunayan ang kanyang mga sinabi. Nag-aalalang sabi ni Shinyo, sa ngayon, nag-aalala lang ako kung mahuhuli siya ng powerhouse na iyon mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Malabong magkaroon siya ng pangalawang Shadow Void Escaping Talisman, di ba? Kahit na nakataka si Alvin mula mismo sa ilalim ng ilong ng powerhouse mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala tungkol kay Alvin. Huwag kang mag-alala, tinapik ng ikatlong prinsipe ang balikat ni Shinyo at nakangiting sinabi, ang Shadow Void Escaping Talisman ay isang Celestial Talisman na kailangang yukit ng isang Celestial King, kahit papaano. Ang mga talisman na ito ay hindi simple. Kapag na-activate na ito, dadalhin nito ang tao ng 1,000,000 milya ang layo. Bukod doon, mag-iiwan ito ng mga bakas ng mga gumagamit sa maraming direksyon upang iligaw ang mga humahabol. Dahil dito, hindi mo kailangang mag-alala. Bahagyang tumango si Shinyo. Nakakasiguro akong naririnig ko ito. Pagkatapos ng maikling paghinto, kumislap ang mga mata ni Shinyo na parang may naalala siya. Panganay na tiyuhin, pangatlong tiyuhin, ano ang tunay na layunin ng martial competition ng 16 na county? Hindi mo sila hahayaang bumalik ng ganoon lang pagkatapos mong magdesisyon sa nangungunang 10 kalahok, tama ba? Siyempre, hindi. Umiling ang ikatlong prinsipe at ngumiti. Shinyo, sa tingin mo ba talaga ay nakapaghanda ang mansyon ni Haring Chin ng ganito kalaking gantimpala ng walang anumang tugma o dahilan? Nagtatakang tanong ni Shinyo, kung gayon, ano ang dahilan? 1,000,000 milya ang layo mula sa mansyon ni Haring Chin, sa isang tiwangwang na bundok. Ano itong lugar na ito? Isang kawawang binata na nakasuot ng lila ang lumipad palabas ng bundok habang pinagmamasdan ang kanyang paligid. Ang kanyang damit ay sobrang punit-punit na parang kakatakas lang niya mula sa isang malaking labanan. Gayunpaman, hindi nito naiba ang kanyang gwapo at pambihirang tindig.
Ang binata na ito ay walang iba kundi si Alvin na kakatakas lang mula sa mansyon ni Haring Chin sa ilalim ng ilong ng makapangyarihang nilalang mula sa eksperto ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Nagdalamhati si Alvin sa sarili nang maisip niya ang Shadow Void Escaping Talisman na ginamit niya, wala na ang aking panlaban sa kaligtasan. Hanggat hindi ako nakakakuha ng isa pang Shadow Void Escaping Talisman, hindi ko na muling mailalagay ang aking sarili sa ganitong mapanganib na sitwasyon. 2703. Mga kalahating taon na ang nakalilipas, bago umalis si Alvin sa Nine Specters County, binisita niya ang Bloody Specter City. Ang Bloody Specter City ang lugar na kanyang pinuntahan nang umakyat siya sa Spirit Overarching Heaven. Bago siya tuluyang umalis sa Nine Specters County, napagpasyahan niyang bisitahin si Peggy, ang gobernador ng county ng Bloody Specter City. Mula rin kay Peggy niya nalaman na may isang matandang babae na pumunta sa lungsod upang hanapin siya na may masamang balak. Higit sa lahat, nalaman niya na ang matandang babae ay napakalakas. Dahil dito, nang umalis siya sa Bloody Specter City at Nine Specter County, napagpasyahan niyang umatras sa pagsali sa martial competition ng 16 na counties ng King Chin's Mansion. Nakakita si Alvin ng isang celestial talisman na namumuo ng alikabok sa isang stall sa tabi ng kalsada sa isang maliit na lungsod sa Horseteeth County, na nasa ilalim din ng pamamahala ni King Chin's Mansion, at binayaran ito sa halagang 10 kilalang celestial stones. Ang celestial talisman ay lumabas na isang Shadow Void Escaping Talisman. Nabayaran lamang niya ang ganoong kaliit na halaga para sa kayamanan dahil sa kamangmangan ng nagtitinda sa halaga nito. Mula nang umakyat si Alvin sa Spirit Overarching Heaven, nasa Bloody Specter City man siya o sa County City ng Nine Specters County, pinag-aaralan na niya ang Memory Celestial Talismans upang mas maunawaan ang Devata Realms. Ganito niya nakilala ang talisman bilang isang Shadow Void Escaping Talisman sa pamamagitan ng ilang partikular na marka sa tindahan sa tabi ng kalsada. Alam ni Alvin na ang Shadow Void Escaping Talisman ay kailangang yukit ng isang Celestial King kahit papaano. Kahit noon, ang success rate ay 1% lamang. Bukod pa riyan, ang mga materyales na kailangan ay bihira at mahal din. Kapag na-activate na, alam niyang kaya nitong dalhin ang gumagamit ng milyon-milyong milya ang layo. Makakatulong ito sa isang tao na makatakas mula sa Celestial King at sa mga mas mahihina. Dahil dito, matapos makuha ni Alvin ang Shadow Void Escaping Talisman, nagbago ang isip niya at nagpasyang dumalo sa martial competition ng 16 na counties. Kahit noon, wala pa rin siya planong sumali sa kompetisyon. Manunood lang siya ng palabas. Pagkatapos, nagpasya si Alvin na dumalo gamit ang peking pagkakakilanlan. Dahil dito, sumali siya sa Flying Dragon Sect at naging isang revered elder sa sekta. Dahil dito, sumali siya sa grupo ng mga tao mula sa Flying Dragon Sect upang dumalo sa martial competition ng 16 na county. Bukod doon, talagang hindi inaasahan ni Alvin na mag-aabang sa kanya ang matandang babae roon. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Tutal, hanggat hindi siya sasali sa kompetisyon, hindi siya mahahalata. Sa anumang kaso, kahit na magpasya siyang sumali sa kompetisyon at ilantad ang sarili, nakaramdam siya ng kapanatagan dahil mayroon siyang Shadow Void Escaping Talisman. Lalo na ang isang mid-rank na Celestial Kingdom tulad ng Cloudy Rock Celestial Kingdom, kahit ang mga high-rank na Celestial Kingdom ay maaaring wala kahit isang Shadow Void Escaping Talisman. Alam ni Alvin kung gaano kahalaga ang Celestial Talisman na hawak niya. Kaya naman, kung hindi naman talaga ito kinakailangan, hindi niya ito gagamitin. Nang panahong iyon, habang pinapanood ni Alvin ang martial competition ng 16 na county, natagpuan niya ang kanyang sarili na nag-aalangan sa pagitan ng pagsali at hindi pagsali sa kompetisyon. Gayunpaman, kailangang sabihin na mas gusto niyang hindi sumali dahil kukuha siya ng malaki at hindi kinakailangang panganib. Nang makabili si Gio Teller, ang gobernador ng county ng Nine Specters County, ng 1 oras para sa kanya napagpasyahan na sumali sa kompetisyon. Kung wala ang matandang babae, magiging maayos ang lahat. Kung naroon ang matandang babae, naisip niya, sa pinakamasamang sitwasyon, gagamitin na lang niya ang Shadow Void Celestial Talisman. Habang iniisip ang lahat ng nangyari, bumantong hininga si Alvin, nakaranas ako ng malaking kawalan sa pagkakataong ito.
Sa anumang kaso, natupad ko na ang aking pangako kina Gobernador Teller ng County at Elder Brendan. Bagamat nang hinayang si Alvin, hindi niya hinayaan itong magtagal. Tutal, alam niyang walang lunas sa panghihinayang sa mundong ito. Dahil ganito na ang kinalabasan ng mga bagay-bagay, walang saysay na isipin ang mga paano kung. Sa loob-loob ni Alvin, nakakalungkot na namatay si Gobernador Tian ng county at hindi nakuha ang Great Overarching Pills. Hindi siya masyadong nalungkot dahil hindi naman sila magkaibigan ni Gio. Mayroon lamang silang kasunduan sa negosyo. Wala siyang duda na kung makakakuha si Gio ng Great Overarching Pill sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya, hindi mag-aatubiling kumilos si Gio. Kaya naman, hindi siya nalungkot sa pagkamatay ni Gio. Naramdaman lamang niya na kapos-palad ang pagkamatay ni Gio. Nang halos makuha na ni Gio ang Great Overarching Pills, namatay na rin si Gio. Maya-maya, nag-iba ang direksyon ng pag-iisip ni Alvin. Hindi ko masasabing isang ganap na kawalan ang biyaheng ito. Tutal, nalaman ko naman kung taga saan si Belinda. Para sa kanya, ang pinakamalaking pakinabang niya sa biyaheng ito ay hindi ang pagkapanalo sa kompetisyon kundi ang pag-alam kung taga saan si Belinda. Maawang sekta ng manlalakbay sa langit. Sigurado akong magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon. Bulong ni Alvin sa sarili habang ang figurang iyon mula sa nakalipas ay biglang sumulpot sa kanyang isipan. Tila nawawala siya sa kanyang iniisip sa sandaling ito. Sa katunayan, wala siyang nararamdaman para kay Belinda. Gayunpaman, dahil sila ni Belinda ay nagtalik, at ito rin ang unang beses nito, naramdaman niya na bilang isang lalaki, dapat niyang panagutan ito. Dahil nagtalik sila, si Belinda Meyer ay maaari lamang maging kanyang babae. Hindi niya hahayaang agawin ito ng ibang lalaki. Kahit hindi malaman ni Alvin kung nasaan si Belinda ngayon, sigurado siyang mahahanap pa rin niya ito sa hinaharap. Tutal, habang bumubuti ang kanyang lakas, tiyak na mahahanap niya ito. Maaaring mas matagalan lang ng kaunti. Habang iniisip niya ito, bigla niyang naramdaman na hindi naman malaking kawalan ang pagpapalit ng Shadow Void Escaping Talisman para sa lokasyon ni Belinda. Para sa kanya, ang isang Shadow Void Escaping Talisman ay walang-wala kumpara kay Belinda na nakita na niya bilang kanyang asawa. Matagal nang lumilipad si Alvin nang bigla siyang bumulong sa sarili, ano ba itong lugar na ito? Matapos lumipad ng napakatagal, wala nang katapusan. Kahit ilang araw na ang lumipas, lumilipad pa rin siya sa ibabaw ng tiwangwang na bundok. Wala talagang nakikitang katapusan at simula. May nakita si Alvin na kumurap sa kanyang paningin. Sa loob lamang ng maikling sandali, isang malawak na kalawakan ng nyebe ang lumitaw sa kanyang harapan. Para bang pumasok siya sa isang mundo ng yelo at palabas. Nakikita niya ang mga tuktok ng nyebe sa kanyang harapan. Mukhang nakasisilaw ito. Isang illusory realm. Hindi nagtagal bago napagtanto ni Alvin na nakapasok na siya sa isang illusory realm. Bukod dito, tila isa itong pambihirang illusory realm. Kung hindi lang ito pambihira, matagal na sana niya itong natanto at hindi sana siya naglakad ng walang patutunguhan sa tiwangwang na bundok ng ilang araw. Tingnan natin kung makakatakas ako rito. Ang mga ilusyonaryong kaharian, gaya ng ipinahihiwatig ng kanilang mga pangalan, ay mga ilusyon lamang. Para masira ang ilusyon, kailangan hanapin ang sentro ng kaharian. Kapag nabasag na ang sentro, mababasag din ang ilusyon. Ang ilusyonaryong kaharian na ito ay talagang hindi simple. Matapos maglakbay ng ilang araw at ilang gabi, muling nagbago ang eksena sa harap ni Alvin. Naglaho ang mundo ng yelo at nyebe at natagpuan ni Alvin ang kanyang sarili sa isang walang hangganang damuhan. Isang luntiang kalawakan ang nasa harap niya na walang nakikitang katapusan. Ang paghahanap sa kaibuturan ng illusory realm sa ganoong lugar ay mas mahirap pa kaysa sa paghahanap ng karayom sa karagatan. Kaya naman, nagpasya siyang maghintay na lang, umakyat sa kalangitan. Tiwala si Alvin na ang isang napakatalino na illusory realm ay tiyak na mayroong higit sa 3 ilusyon. Sa katunayan, ito ay gaya ng inaasahan niya. Pagkatapos ng ilang araw at gabing paglalakbay, isang bagong ilusyon ang lumitaw. Sa pagkakataong ito, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang luntiang kagubatan. Parang totoong buhay na mayroon pang ang mga hayop sa kagubatan na naglalaho na parang usok sa sandaling mahawakan niya ang mga ito. Masusing hinalughog niya ang kagubatan.
Mapa mga halaman, bulaklak, puno, ibon, o mga hayop, wala siyang iniwang bato na hindi nabasag. Kailangan niyang hanapin at basagin ang kaibuturan nito kung gusto niyang umalis. Gayunpaman, muling lumipas ang mga araw at gabi, at muling nagbago ang ilusyon. Gayunpaman, hindi pa rin natagpuan ni Alvin ang kaibuturan. Paano ako naging ganito kalungkot? Noong unang beses kong ginamit ang Shadow Void Escaping Talisman, napunta ako sa kakilakilabot na lugar na ito. Ayos lang sana kung isa itong ordinaryong illusory realm, pero nagkataon lang na isa itong pambihira. Nakaramdam ng kaunting kawalan ng magawa si Alvin. Bagamat maayos siyang nakatakas mula sa powerhouse mula sa Compassionate Celestial Traveler sect sa tulong ng Shadow Void Celestial Talisman, napunta siya sa nakalilito at pambihirang illusory realm na ito. Habang lumilipas ang panahon, patuloy din ang pagbabago ng mga ilusyon. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Alvin na wala siyang paraan para mahanap ang lokasyon ng core gamit ang kasalukuyan niyang kakayahan. Bumantong hininga siya. Mukhang wala akong paraan para makawala sa ngayon. Sa puntong ito, mahinahong tinanggap ito ni Alvin at hindi na nagpumiglas. Alam niyang hindi sapat ang kasalukuyan niyang cultivation base para lisanin niya ang lugar na ito. 2,704. Medyo maganda ang Heaven and Earth Spirit energy dito. Kahit kulang ito kumpara sa Stone Chamber na meron ako sa Latent Dragon Abyss, mas maganda pa rin ito kaysa sa karamihan ng mga lugar. Mag-cultivate na lang muna tayo rito pansamantala hanggang sa magkaroon ako ng breakthrough bago ko subukang umalis muli sa illusory realm. Umupo si Alvin nang nakakross ang mga paa sa ere, walang pakialam sa nagbabagong mga ilusyon sa kanyang paligid. Uminom siya ng celestial pill bago lumitaw ang isang celestial stone sa kanyang kamay, at nagsimula siyang mag-cultivate gamit ang crystal clearance tactic. Ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa ay pumasok sa katawan ni Alvin at umikot sa kanyang 79 na heavenly veins bago ito naging celestial origin energy. Nagpatuloy siya sa paglilinang ng hindi iniisip ang paglipas ng panahon habang patuloy na umuunlad ang kanyang cultivation base. Base sa kasalukuyan kong cultivation base, hindi magtatagal at makakamit ko ang tagumpay at magiging isang Indigo Sun Golden Celestial. Noong nakaraang taon, bago siya umalis sa Nine Specters County, matapos niyang kainin ang Primitive Celestial Pill, ang Golden Gilded Pill, at maging isang Green Sun Golden Celestial, isang hakbang na lang ang layo niya para maging isang Blue Sun Golden Celestial. Ang kanyang mabilis na pag-unlad ay dahil sa Golden Gilded Pill. Hindi lamang nakatulong sa kanya ang Golden Gilded Pill na maging isang Green Sun Golden Celestial, kundi nakatulong din ito sa kanya na lumapit pa sa pagiging isang Blue Sun Golden Celestial. Gayunpaman, dahil ang paligid ay patuloy na nagbabago, si Alvin ay hindi lubos na nalulunod sa kanyang cultivation. Sa tuwing nagbabago ang kanyang paligid, siya ay gigising mula sa kanyang immersive state. Ang mga ilusyon ay nagbabago bawat ilang araw. Pagkatapos ng kalahating buwan, ang ilusyon ay nagbago at naging isang guho na naliliwanagan ng buwan at tuluyang tumigil sa pagbabago. Makikita ang mga durog na bato at mga kalat kahit saan. May mga lapida rin na itinayo sa harap ng mga sira-sirang bahay. Lahat ng lapida ay walang pangalan. Matapos ang isang buwan, nanatili pa rin ang ilusyon. Whoosh! Sa sandaling ito, isang bagzo ng hangin ang biglang umihip sa guho, na nagdulot ng pagtaas ng mga kalat at alikabok sa hangin. Di nagtagal, isang puting nyebe na figure ang lumitaw na parang multo sa harap ng isang figurang nakasuot ng lila na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa ere. Pinag-aralan ng figure ang figurang nakadamit lila na nakalubog sa paglilinang ng may malinaw na mga mata. Lubusang nalubog si Alvin sa cultivation kaya hindi niya namalayan ang malamulto na figure na lumitaw sa harap niya. Gayunpaman, kung nakita niya ang figure, malamang ay natigilan siya sa kanyang cultivation at tiningnan ang figure ng may pag-iingat na parang kalaban niya ito. Unti-unting lumipas ang panahon habang patuloy na naglilinang si Alvin. Samantala, ang malamulto na figure ay patuloy na nakatayo sa harap ni Alvin, pinagmamasdan siyang hindi gumagalaw. Para itong isang puting estatwa. Matapos ang hindi malamang haba ng panahon, natuklasan ni Alvin na isang hakbang na lang ang layo niya para maging isang Blue Sun Golden Celestial. Gayunpaman, mahirap malampasan ang huling hakbang na ito. Nakarating na ako sa isang bottleneck.
Bumantong hininga si Alvin sa loob-loob. Sa wakas ay iniunat niya ang kanyang mga paa at kamay bago dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Ang tanawing sumalubong sa kanyang mga mata ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang ekspresyon habang humihinga siya ng malalim. Nakita niya ang puting figure na nakatayo sa harap niya. Tila malalangit ang figure na parang hindi nabibilang sa mundong ito at may malungkot na dating na parang isang multo na nakalutang sa ilang. Huminga ng malalim si Alvin bago niya ipinikit ang kanyang mga mata at nagtanong, "Ikaw? Sino ka?" Pinag-aralan niya ang puting figure sa harap niya na may bahid ng kakaibang dating. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakita na ni Alvin ng malinaw ang puting figure sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng buwan. Nang makita niya ng malinaw ang puting figure, agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Bahagyang pagkamangha ang makikita sa kanyang mga mata. Para bang nakakita siya ng isang diwata na bumaba sa mundo ng mga mortal. Ang puting figure ay pagmamayari ng isang nakamamanghang kagandahan na may kaaya-ayang figure. Bago ito, hindi niya inakala na may isang kagandahang katulad niya na umiiral sa mundong ito. Ang kanyang mga katangian ay tila inukit ng isang dalubhasang manggagawa. Sa kanyang hitsura lamang, kaya niyang pabagsakin ang maraming bansa. Nakasuot siya ng manipis na puting damit na lumilipad sa hangin. Sa sandaling ito, nahirapan si Alvin na alisin ang tingin sa kanya. Marami na siyang nakitang babae, at marami sa kanila ang kahanga-hanga dahil sa kani-kanilang kakaibang tindig. Gayunpaman, hanggang ngayon, hindi pa siya nakakita ng babaeng katulad ng babaeng nakatayo sa harap niya. Bagamat lubhang mapang-akit ang mga katangian ng babae, kasabay nito, naglalabas siya ng purong aura. Ang contradiction ay lalong nagpaganda sa kanya, at ito ay isang bagay na hindi pa nakita ni Alvin noon. Tila isa siyang batang babae na kakamature lang sa pagiging isang babae at unang beses na lumabas sa mundo. Napakaganda. Ang mundong ito ay talagang may napakagandang. Bagamat si Alvin ay karaniwang kalmado kapag nahaharap sa mga magaganda at walang balak na makipag-ugnayan sa mas maraming babae, hindi mapigilan ang kanyang puso na tumalon ng ilang beses nang makita niya ito. Ilang sandali ang lumipas bago niya tuluyang nagawang pakalmayan ang sarili sa tulong ng kanyang matibay na kalooban. Tutal, ang kanyang tugon sa kanya ay isang likas na tugon lamang ng lalaki. Naiisip ni Alvin na kung ang babaeng ito ay lalabas sa mundo, lahat ng lalaki ay mag-aaway, na mag-iiwan ng madugong pagpatay sa kanyang likuran. Tiyak na mahihirapan ang mga lalaki na tanggihan ang kanyang alindog. Nakakamangha. Talagang nakakamangha. Lumitaw ang mga salitang ito sa isip ni Alvin. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ni Alvin, sandaling kumislap ang malinaw na mga mata ng babaeng nakasuot ng puting damit nang sa wakas ay sinabi niya, "Sino ka?" Pagkasabi niya noon, naramdaman ni Alvin na nanghina muli siya. Ang kanyang boses ay kasing lamang ng kanyang kagandahan. Pagkaraan ng ilang sandali, pinilit ni Alvin ang sarili na kumalma bago niya sinabi, "Alvin, kumusta ka naman?" Nang marinig ang tanong ni Alvin, pinag-isipan ito ng babaeng nakaputi ng ilang sandali bago bahagyang kumerba ang kanyang mga labi at naging isang walang pakialam na ngiti. "Ako. Mula nang ako'y ipanganak, tinawag na ako ni Nanay na Tanya. Maaari mo rin akong tawaging Tanya, sa palagay ko." "Tanya." Bahagyang tumango si Alvin bago nagtanong, "Kumusta naman ang nanay mo?" Nang marinig ang tanong ni Alvin, yumuko si Tanya at bumantong hininga. Matagal nang umalis si inay. Sinabihan niya akong manatili rito bago siya umalis. Sabi niya ang unang taong hindi ko gusto ang makakapaglabas sa akin. Matagal na akong naghihintay hanggang sa dumating ka. Habang nagsasalita siya, tiningnan niya si Alvin ng may matalas na mga mata. Patuloy niyang sinabi sa akin ni inay na ang mundo sa labas ay napakasaya, ngunit hindi niya ako isinama. Kalaunan, umalis na siya. Gayunpaman, dahil sa kanyang mga salita, hindi ako nang ahas na umalis sa lugar na ito. Tutal, kung malalaman ni inay na umalis ako sa lugar na ito, magagalit siya sa akin. Isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang sinasabi niya, "Inay." Si inay ay maaaring maging nakakatakot kapag siya ay galit. Nalito si Alvin. Sabi ng nanay mo bago siya umalis, hindi mahalaga kung sino, basta't hindi mo sila inaayawan, pwede ka nilang ilabas. Maya-maya, nagtanong ulit siya, huwag mong sabihing wala pang nakapunta rito dati.
Hindi, mayroon, sabi ni Tanya habang ibinaling ang kanyang malinaw na mga mata sa mga walang pangalang lapida, bawat isa sa mga lapida na ito ay kumakatawan sa mga taong pumunta rito. Kabilang sa kanila ang mga babaeng tulad ni Tanya at mga lalaking tulad mo na ikinwento sa akin ni Inay. Isang babae at 8 lalaki. Sinabi sa akin ni Nanay na ang titig ng babaeng iyon ay puno ng inggit. Hindi nagustuhan ni Tanya ang titig na iyon kaya pinatay siya ni Tanya. Napangiti na lamang si Alvin nang marinig ang mga salita ni Tanya. Bukod sa ilang piling babaeng may kumpiyansa, mayroon pa bang mga babaeng hindi maiinggit kay Tanya? Nagpatuloy si Tanya sa pagsasabing, nasuklam si Tanya sa mga titig ng 8 lalaki kaya pinatay din sila ni Tanya. Mula simula hanggang katapusan, nang magsalita si Tanya tungkol sa mga pagpatay sa kanya, tila ba ang tinutukoy niya ay ang lagay ng panahon. Tanging ang iyong mga titig lamang ang malinis at dalisay. Hindi ka ayaw ni Tanya. Kaya ikaw siguro ang taong sinabi ni Nanay na makakapaglabas sa akin. Ilalabas mo ba si Tanya? Gusto ni Tanya na makita ang mundo sa labas. Sabi ni Nanay, ang mundo sa labas ay kahanga-hanga at lubhang kawili-wili. Tila isang batang kalahating gulang na ngayon si Tanya na ang tanging iniisip ay ang magsaya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.